Bago pa man masangkot sa kontrobersiya, si Ronnie Ricketts ay isa sa mga pinakatanyag na action star noong dekada 80s at 90s. Kilala siya sa mga pelikulang Sparrow Unit, Mano Mano at Isa-isahin ko kayo, kung saan madalas siyang ginagampanan ang papel ng makabayan at matapang na tagapagtanggol ng mga inaapi. Dahil sa kanyang imahe bilang matuwid at disiplinadong artista, hindi nakapagtatakang italaga siya bilang chairman ng Optical Media Board noong 2009 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Layunin niya noon na sugpuin ang lumalalang problema ng peracy sa bansa. Ngunit sa kanyang pagnanais na linisin ang industriya, dito rin nagsimula ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Noong 2010, nagsagawa ang OBM ng operasyon sa Quiapo, Maynila laban sa mga nagbebenta ng pirated CDs at DVDs. Matapos makumpiska ang mga ito, lumabas sa ulat na ipinasoli umano ni Ricketts ang mga pirated materials sa mga may-ari sa halip na isailalim ito sa wastong proseso ng inventaryo at ebidensya. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasunod ng kasong yun, dumaan si Ronnie sa matinding pagsubok. Sa loob ng maraming taon, halos araw-araw siyang humaharap sa korte upang ipagtanggol ang sarili. Ayon sa ilang panayam, labis na naapektuhan ng kanyang pamilya at halos maubos ang kanilang ipon sa kababayad ng abogado at gastusin sa paglilitis. Umabot pa sa puntong nananawagan siya ng tulong sa Pangulo at sa publiko na sana'y maintindihan ng kanyang panig. Anya, ginawa lang niya ang sa tingin niyang tama bilang pinuno ng ahensya at wala siyang intensyong labagin ang batas. Noong 2019, naglabas ng hatol ang Sandigan Bayan na guilty sa kasong graft. Nahaharap siya noon sa 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Marami ang nalungkot sa balitang ito, lalo na ang mga tagahanga niyang naniniwala sa kanyang integridad. Ngunit hindi siya sumuko, nag-apela siya sa Korte Suprema upang ipaglaban ang kanyang pangalan at dangal. At noong May 2023, matapos ang halos 13 taon na laban, tuluyang pinawalang sala si Ronnie Ricketts ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon, kulang umano sa sapat na ebidensya upang patunayan na may masamang intensyon si Ricketts sa kanyang ginawa. Sa madaling sabi, hindi siya nagkasala. Matapos lumabas ang desisyon, labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos, sa kanyang pamilya, at sa mga taong hindi tumigil sa paniniwala sa kanya. Sa isang panayam, matapos ang kanyang pagkakaabsuelto, sinabi ni Ronnie, "Hindi ko kailanman ginusto ang masangkot sa korupsyon. Naging totoo ako sa aking tungkulin at sa bayan." Dagdag pa niya, plano niyang muling bumalik sa paggawa ng pelikula at magbukas ng foundation para sa mga artistang nawalan ng trabaho o nalubog sa kaso bilang paraan ng pagbabalik sa industriya na minsang nagbigay sa kanya ng pangalat at inspirasyon. Nang mabalita ang kanyang pagkakaabsuelto, bumuhos ang positibong reaksyon mula sa mga tagahanga, kaibigan at kapwa-artista. Marami ang nagsabing, sa wakas lumabas din ang katotohanan. May mga netizens na nagkomento ng, "Mabuting tao talaga si Ronnie, mabigat ang pinagdadaanan niya, pero nanatiling matatag." Para sa ilan, simbolo ito ng pag-asa at hustisya na kahit gaano katagal, mananatiling mananaig ang katotohanan. Ngunit may ilan din ang nagsabing, sana magsilbing aral ito, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng opisyal ng gobyerno, na maging maingat sa paggamit ng kapangyarihan at tiyakin ang bawat hakbang ay ayon sa batas. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Ronnie Ricketts sa kanyang susunod na hakbang, ngunit malinaw na ang kanyang karanasan ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Mula sa pagiging action star hanggang sa pagiging public servant na sinubok ng panahon, pinatunayan niyang sa huli ang katotohanan pa rin ang magwawagi.